Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon sa ating daily devotion ay makikita sa 2 Samuel chapter 11 verses 1 to 4. Ito po ang sinasabi. Nang panahong pumupunta ang mga hari sa digmaan para makipaglaban, hindi sumama si David at nagpaiwan lang siya sa Jerusalem. Sina Joab, ang mga opisyal niya at ang lahat ng sundalo ng Israel ang pinapunta niya. Tinalo nila Joab ang mga Amonita at sinakop ang Raba. Isang hapon bumangon si David at naglakad-lakad sa patag na bubungan ng palasyo. Habang nakatingin siya sa ibaba, may nakita siyang isang magandang babaeng naliligo. Nag-utos si David na alamin kung sino ang babaeng yun. Napag-alaman niya ang babae ay si Bathsheba na anak ni Eliam at asawa ni Uriah na Heteo. Ipinasundo ni David si Bathsheba at nang dumating ito, sinipingan siya ni David. Katatapos pa lang noon ni Bathsheba ng seremonya ng paglilinis dahil sa buwanan niyang dalaw. Pagkatapos nilang magsiping, umuwi siya. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking mababasahin ngayon mula sa 2 Samuel chapter 11 verse 5 to 8. Dahil sa nangyaring ito, si Bathsheba ay nabuntis at ipinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab na papuntahin sa kanya si Urias na Heteo. Yan nga ang ginawa ni Joab. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, "Kumusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan?" Sinabi pa niya kay Urias, "Umuwi ka na at sipingan ng iyong asawa sapagkat galing ka pa sa malayong paglalakbay." Lumakad nga si Urias, ang hari ay nagpadala pa ng regalo para sa tahanan nito. Yun lang po. Muli po, magandang gabi sa ating lahat. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aming pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng 2 Samuel, chapter 11, verses 9 to 15. Pero hindi umuwi si Uriah sa kanila, kundi roon siya natulog sa pintuan ng palasyo kasama ng mga lingkod ng kanyang amo na si David. Nang malaman ni David na hindi umuwi si Uriah, ipinatawag niya ito at tinanong, "Bakit hindi ka umuwi? Matagal kang nawala sa inyo." Sinabi ni Uriah, "Ang kahon ng kasunduan ng Diyos at mga sundalo ng Israel at Juda ay naroon po sa mga kampo sa kapatagan at nandoon din ang pinuno namin si Joab at ang mga opisyal niya. Maaatim ko po bang umuwi sa amin para kumain, uminom at sumiping sa asawa ko? Isinusumpa ko na hindi ko ito gagawin." Sinabi sa kanya ni David, "Manatili ka pa rito ng isang gabi, at bukas pababalikin na kita sa kampo." Kaya nanatili pa si Uriah sa Jerusalem nang sa araw na iyon. Kinabukasan, inanyayahan siya ni David na kumain at uminom kasama niya, at nilasing siya ni David. Pero nang gabing iyon, hindi pa rin umuwi si Uriah, kundi roon ulit siya natulog kasama ng mga lingkod ng kanyang amo na si David. Kinaumagahan, sumulat si David kay Joab at ipinadala niya ito kay Uriah. Ito ang isinulat niya, "Ilagay mo si Uriah sa unahan ng labanan, kung saan matindi ang labanan. Pagkatapos, umatras kayo upang siya ay matamaan at mamatay." Amen. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 11 verse 16 to 19. Kaya habang pinaliligiran nila ang Raba, inilagay ni Joab si Urias sa lugar kung saan alam niyang malalakas ang mga kalaban. Sinalakay ng mga kalaban sina Joab at napatay ni Uriah na Heteo kasama ng iba pang mga sundalo ni David. Nagpadala si Joab ng balita kay David tungkol sa lahat ng nangyari sa labanan. Sinabi niya sa mensahero, "Pagkatapos mong sabihan sa hari ang nangyari sa labanan." Yun lang po, puri ng Diyos. God bless.
Hello po, good evening. Ang Bible verse ko po tonight is from 2 Samuel chapter 11 verses 20 to 24. Maaring siya'y magalit at itanong, bakit kayo nagpakalapit sa lungsod? Hindi ba ninyo alam na maaari kayong panain mula sa itaas ng pader? Hindi ba ninyo alam ang dahilan ng pagkamatay ni Abimelech na anak ni Gideon? Siya'y nabagsakan ng batong gilingan na inihulog ng isang babae mula sa itaas ng pader sa Tebes. Bakit masyado kayong lumapit sa pader? Kung magkagayon, saka mo sabihing napatay rin si Urias. Lumakad ang sugo at nagulat kay David ayon sa sinabi ni Joab. Sinabi niya sa hari, lumabas po ang maraming mga kaaway at nilusob kami, ngunit napaurong namin sila hanggang sa may pasukan ng lungsod. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Yan. No, makikita natin dito sa may, kung babalikan natin, no, yung sa verse 14, sumulat si David kay Joab, no. Etong nangyari dito sa Bible verse na binasa ko, pinlano po to ni David para po matakpan yung mga kasalanan na nagawa niya at para maging asawa niya ng tuluyan si Bathsheba. Yan, yun po yung sana po ay kapulutan natin ng aral to, no, na yung pagkakasala ay hindi na tatakpan pa ulit ng isa pang pagkakasala. Dahil ano po siya, yung magkakapatong-patong hanggang, eto nga, yung kay David, di ba, na nakuha niya na rin pumatay, di ba? Dapat po sa una pa lang na mayroon tayong nagawang pagkakasala, harapin na natin to at saka humingi na tayo agad ng kapatawaran. Yun po. Dahil po yung kasalanan niya po ay nanganganak. Yun. Yun lamang po. God bless us. So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At sa pagkakataon pong ito, ay narito po muli tayo, no, upang ibahagi yung ating devotion para sa araw na ito, na kung saan ang itinalaga po sa atin, no, ng ating grupo ay mula po sa 2 Samuel chapter 11 verse 24 to 27. So sabi po dito, noon po nila kami tinudla mula sa pader at ilan sa inyong mga pinuno ang napatay. Napatay rin po si Urias. Sumagot si David, kung gayon, sabihin mo kay Joab na huwag ikalungkot ang nangyari. Sapagkat talagang ganyan ang labanan, may napapatay, ipagpatuloy ninyo ang paglusob hanggang sa mawasak ang lungsod. Sabihin mong huwag masisira ang kanyang loob. Nang nabalitaan ito ni Bathsheba, na nampatay si Urias, siya ay nagluksa. Pagkatapos ng pagluluksa, ipinatawag siya ng David at naging asawa nito. Nagkaanak siya ng isang lalaki, ngunit hindi nalugod si Yahweh sa ginawang ito ni David. No? So dito po natin makikita, no, na nangyari nga kay Urias ayon doon sa nais ni David, no, na nagawin kay Urias ayon doon sa kanyang sulat doon kay Joab. At ito yung mga bagay na ito na talagang walang lihim, no, sa ating Panginoon. At dito nga sinasabi sa last verse ay hindi nalugod si Yahweh sa ginawang ito ni David. So makikita natin na talagang walang lihim, no, sa Panginoon. At dito makikita natin na ito yung isa sa mga matinding pagkakasala ni David na sa kumbaga pinipilit niyang itago, no, yung kanyang ginawa. At the same time ay gusto rin niya na makuha si Bathsheba. Kasi kung ang gagawin lang niya ay talagang mga bagay na hindi ganun katindi o kunin, ay hindi niya nalulubin na mapatay pa si Urias. Pero sa pagkakataon ito, talagang iba yung nilalaman ng kanyang sulatin. Ilagay si Urias doon sa unahan para ito ay mapatay. So, ibig sabihin, talagang may hindi magandang balak si David sa asawa ni Urias. At ito ay hindi naman nalingid sa Panginoon. So, ito po ay isa sa mga nagawa ni David na matinding kasalanan sa kanyang pagiging hari. So, marami po tayong matututunan na sa ating pagbabasa ng Biblia sa bawat araw ay talagang may mga aral na tayo ay matututunan
matutunan at mga revelation na mula po sa Panginoon. So purihin po muli ang Panginoon sa ating buhay na binigyan muli tayo ng pagkakataon na tayo makapag-devotion sa araw nito. God bless everyone.